Migrante, may kakampi ka. Programang magtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng migrante, may kakampi ka. Programang hatid ay makabuluhang pagsasabula, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng migrante, may kakampi ka. Isang magandang buhay sa ating lahat at kamusta na po ang ating mga kababayan? Siyempre mga kampi natin, masaya ba kayo? Siyempre kung malakas kang kumain, ano Ami? At siyempre think positive mga kababayan at kakampi ko. Kamusta na ang ating araw? Ngayong Sabado, kamusta po? Maging kaibigan, at titingnan natin ang Mayo, ang buwan ng Mayo. Napakaraming mga iba't ibang celebration na ang nagaganap sa mga katulad ngayon ay panahon ang Mayo po ay panahon na paggugulita naman sa kalusugan ng ating mga kababaihan. At syempre mamaya sa ating alam ba ninyo, ating pag-usapan ang kalusugan ng mga kababaihan. Kumusta na ba ang kalusugan ninyo mga kababaihan? Health is wealth, ika nga. Kaya kailangan maging malusog tayo. Hindi sinabing porke malusog, mataba ka. Hindi po ganun yun. Ayan, mamaya discuss natin sa pamamagitan na rin po ng ating mga kapartner, ang Overseas Workers Welfare Administration. Lagi niyang sinasabi na dapat maging pangalagaan natin ang ating katawan. Dahil ito ay ating puhunan sa pagtatrabaho sa ibayong dagat. Samantala, sa mga oras na ito ay nakikiisa tayo at nakikisimpatya. Ayan nakikisimpatya at nakikisa po tayo sa pamilya ng ating butihing Ambassador Domingo Losinario Jr. At muli nakikiramay tayo sa butihing Ambassador Domingo Losinario Jr. At mula pa rin dyan, nakikiramay din ang kakampi, ang buong pamilya ng kakampi sa pamilya naman ng ating pambansang psychiatrist, no? Na walang iba kung hindi si Dr. Noni Gagi dahil sa kanyang ina, no? Nakikiramay po kami sa inyo. Ganoon din naman ang pakikiramay natin ipinapaabot naman sa pamilya ng nila Sara, no? Sara Nunez. Yan. At ang huling-huli naman natin, sa ngayon po ang mga advocates ay nagluluksa rin dahil sa pagkawala naman ng isang RH champion. Ito ay sa katauhan ni Executive Director Tom Osias. Si Boss Tom, ang tawag sa kanila Boss Tom Osias, ay isa sa may pinakamahabang serbisyo sa Popcom.
Siya ay tinaguriang champion dahil sa passionate and committed advocates. Siya ang father ng lahat ng ito. Isa sa tinitingnan nating champion dahil siya ay kasama natin doon sa pagsulong ng pagpasa ng batas ng reproductive health na tinagurian nga nating responsible parenthood. Isipin mo ako. At siyempre, ang Popcom mismo ay nagluksa rin sila at nalungkot sa pagkawala ng kanilang leader, mentor, at kaibigan. Si Boss Tom o Osias, si Tom Osias po, isa sa pinakamahaba ang serbisyo bilang Executive Director ng Popcom. At sa pamilya po ng ating butihing Executive Director ng Popcom, kami po ay nakikiisa at nakikisimpatya sa ating si Boss Tom, sa pamilya po niya. Pinapaabot namin ang pakikiramay sa inyo po. Ay lumisan kahit ngayon mayroon akong iba, kahit sinasabing. At syempre, sabi nga natin, ang pagyaon ni Boss Tom ay kinikilala natin siyang bilang isa sa talaga namang kasama sa pagsulong nitong reproductive health. Hanggang sa ito nga ay isa batas, kasama natin siya dyan. At hindi ko rin makakalimutan ang inyong lingkod na hindi makakalimutan din si Boss Tom dahil talaga namang akala mo siya'y tatay, kaibigan sa mga information dissemination drive na ginagawa ng Popcom at ng PNGOC. Kasama po ang inyong lingkod sa nagbibigay din ng informasyon sa iba't ibang dako ng Pilipinas na kung saan kasama natin ang ating champion na walang iba kundi si Boss Tom Osias. At kung nasaan ka man po, sir, ay sana nasa isang napakaganda at masayang lugar ka sa mga panahon na ito. Minsan na. At tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pagtalakay at iba't ibang mga programa dito sa ating OFW o kaya dito sa ating programa. Yan, medyo na carried away ang inyong lingkod. So, mula dyan, tayo naman dumako sa ating Alam Ba Ninyo? OFW ka ba? Siguraduhin OWA member ka paglabas ng bansa. Sa Overseas Workers Welfare Administration, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang sa pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas at 32 tanggapan sa 26 na bansa sa buong mundo. May disability and death benefits, education and training grants, social protection, family welfare assistance, at reintegration program. Para sa mga karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang po kayo sa OWA 24/7. Para sa mga hotline na mga numero, 551-1560, 833-6992, o kaya ay mag-log on sa www.owa.gov.ph. Tanggapan ng OWA, di kayo bibiguin. Marami ang napapahamak araw-araw dahil sa mga illegal recruiter. Recruiter na walang lisensya sa POEA. Sunod-sunod na paniningil. Ilan lamang sa mga senyales na ito ay illegal.
Huwag tayong magpaloko. Alamin ang legal na proseso. Kung kayo ay may kilalang naging biktima ng illegal recruitment, tumawag agad sa POEA telepono bilang 722-1144 o 722-1155. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. At kanina binanggit nga natin na gusto natin talakayin dito ang kalusugan, no? Sinasabi natin ayon sa OWA, ang Overseas Workers Welfare Administration, isa sa puhunan natin sa pagtatrabaho sa ibayong dagat ay ang kalusugan. Dahil ang kalusugan ay kayamanan natin. Don't matter how rich with money you are, or if you drive around. Minsan, sabi nga, inuuna natin ang pagkayod kahit napapabayaan na natin ang ating kalusugan, which is very, very wrong. Masyadong pagod ang katawan at kulang sa tulog, ang ending ay magkakasakit tayo dahil mahina ang ating immune system. Paano maiwasan ang pagkakasakit? Narito po yung ilan nating mga paalala sa inyo para sa ating kalusugan. Now I'm telling you so. Una, sinasabi ng ating na-research, mag-meditate. Mag-isip-isip siguro to. Mag-isip, ang peaceful na pag-iisip ay kayang agapan at iwasan ang pagkakaroon ng sipon. 40 hanggang 50% ay kailangan ka pala mag-concentrate para mas maiwasan mo ang pagkakaroon ng sipon. Alam niyo naman, pag tayo ay sinipon, andyan na masakit ang ating ulo, at tuloy-tuloy na yan. Andyan sa sakit ang ulo mo, o either pag sumobra pa, baka lagnatin ka pa. Kapag, ayon dito sa ating binabasa, kapag nagme-meditate ka, nababawasan ang physical na epekto ng stress sa katawan. Na nagpapahina naman ng immune system. Probiotic o good bacteria. Tulad ng Yakult, tulad po ng Yakult. Mainam sa katawan natin ang pagkain o pag-inom ng mga good bacteria. Ito'y dahil maiwasan ang mga impeksyon sa baga at tiyan. O Ami, ikaw, kumain ng maraming bawang? Ang alisin na tinataglay ng bawang ay tumutulong sa pagpuksa ng mga virus. Kaya kung kumain ka na o kung kakain ka nito, 2 piraso ng hilaw na bawang araw-araw. Pero meron na tayo ngayon, Ami, yung nabibili na capsule, no? Parang tag 2 piso lang yun eh. Bumili kayo sa mga butika, meron po yan. Medyo mabaho nga lang sa hininga, pero madali na yan, solusyonan. E di mag-toothbrush. At syempre, mag-ehersisyo tayo bukod sa nakakagaan sa pakiramdam. Kapag nasa 4 hanggang 5 beses sa isang linggo ka nagpapawis, mas titibay ang iyong panlaban sa mga upper respiratory infection. Pagkatapos mong pagpawisan, ay sisigarilyo ka naman, diferensya yon. Mas maganda rin ang pagdaloy ng iyong dugo at mas mataas ang enerhiya mo sa buong araw kung ikaw ay nag-ehersisyo ng tama.
magpabakuna kung trangkaso, flu at mga virus lang din ang pag-uusapan natin ay magpabakuna na kayo. Ang pinakadirektang panangga ay ang pagpapabakuna. Bagamat palaging may bagong strain ng viruses, mabisa pa rin ang pagkakaroon ng vaccine shot. At ito, lagi na lang ito sinasabi, laging maghugas ng kamay at huwag kalimutang tuyuing maigi. Pinakamahalaga ang pagpapatuyo dahil mas kumakapit ang mikrobyo kapag basa ang kamay. Matulog ng tama. Kailangan mo ng pahinga para sa maging malusog. Dapat ay 8 oras ang tulog sa gabi. Sa gabi kasi nagaganap ang repair ng mga cells at tissue. Magbawas ng matatamis, Ami. Kapag nasobrahan ng asukal ang ating katawan, humihina ang kakayanan ng white blood cells na labanan ang mga mikrobyo. Nade-depress ang immune cells ng ilang oras matapos ang labis na sugar intake. Magbawas ng timbang, hindi lang dahil kailangan mo, pero para gumana ang iyong bakuna, dapat ay tamang timbang ka. Dahil kung hindi ay mas masama ang tama ng virus sa iyo kapag nadapuan ka nito. At syempre dapat mag-exercise tayo ng tama rin, huwag sosobra. Uminom naman ng maraming tubig. Ang tubig ay may malaking papel sa pagpuksa ng impeksyon. Kung uhaw ang iyong cells, hindi sila gagana upang maprotektahan ka. Hindi dapat bababa sa 8 baso ang inumin kada araw. So, ibig sabihin, 8 pataas ang maaaring inumin, lalo na kung ganito kainit ang panahon. So, tingnan naman natin ang usapin ng kalusugan sa ating mga kababaihan. Alam ba ninyo na mas mahina ang kapangyarihang babae, mas kaunti ang pag-aari at mas mababa ang katayuan sa pamilya at komunidad ng mga kababaihan? Naniniwala ba kayo dyan? Dahil hindi pantay, mas maraming babae kaysa lalaki ang naghihirap, pinakakaitan ng pag-aaral at kasanayan para buhayin ang sarili. Hindi makakuha ng mga mahalagang kaalaman at serbisyong pangkalusugan at hindi makapagpasya para sa sariling kalusugan. Nakakatulong ang mas malawak na pananaw na ito na maintindihan ang ugat ng masamang kalusugan ng mga kababaihan. Para bumuti ang kalusugan, dapat ngang lunasan ang mga sakit, pero dapat ding baguhin ang kondisyon sa buhay ng kababaihan para magtamo ng higit kapangyarihan sa sariling kalusugan. Makikinabang ang lahat kapag nangyari ito. Ang babae, ang pamilya at komunidad niya. Kapag malusog ang babae, may pag-asang maabot niya ang buong kakayanan. Dagdag pa, mas malusog ang isisilang nitong sanggol, mas maalagaan ang pamilya at mas malaki ang maitutulong sa komunidad. Sila'y nagsipag-hawak ng sandata, nakilaban ang kalusugan ng kababaihan ay usapin ng buong komunidad. Ang kalusugan ng kababaihan ay usaping pangkomunidad na mas nasa panganib sa pagkakasakit at masamang kalusugan ng kababaihan kung kulang sa tamang pagkain. Mapipigil sa tamang paglaki ng batang babae ang pagdudulot ng seryosong problemang pangkalusugan na hinaharap. At lagi pa rin natin tatandaan, iba ang katawan ng babae sa lalaki. At dahil hindi nga pantay ang katayuan, mas malaki ang panganib ng kababaihan na magkasakit at maging masama ang kalusugan. Ang ilang problemang pangkalusugan ng babae ay higit na apektado ang babae dahil sa masamang nutrisyon, mahinang nutrisyon, at pinakamadalas ay mapaminsalang problema sa kalusugan
ng kababaihan sa mahihirap na bansa. Sa ilang kalayunan, ayon sa ating pag-aaral, mula pa sa pagkabata ng isang babae, malimit mas kaunti ang ibinibigay na pagkain sa batang babae kumpara sa lalaki. Dahil dito, maaring mas mabagal ang kanyang paglaki at hindi tumubo ng tama ang mga buto na nagdudulot tuloy sa hinaharap ng hirap sa panganganak. At lumalabas na mas malala ang problema sa pagdadalaga nito dahil mas kailangan niya ang sapat na tamang pagkain para umangkop sa mabibigat na trabaho at magsimula na magkaroon ng menstrual period. At kapag siya'y nagbuntis at nagpasuso, mas lalo pong mas may hirapan yung mga kababaihan, di ba? Nahanap buhay ang pagpuputa, mga babae. At mula dyan, kung hindi tama sa pagkain at tamang pag-aaruga sa ating mga kababaihan, maaaring magsimula ang pangkalatang pagsama ng kalusugan. Kasama na rito ang pagkaubos ng lakas nito, panghihina at anemia. At kung mabuntis ang babae, malnourished ang labas, mas malamang na magkaseryosong komplikasyon siya, tulad ng matinding pagdurugo, impeksyon o pagsilang ng sanggol na sobrang liit. At ayon pa rin sa research at ayon sa health worker nga, dagdagan daw ng inom ng gatas at pagkain ng birding gulay na madahon. Kaya lang sa asawa at anak ng lalaki, inilalaan ang pagkain. So lahat, ibig sabihin ito, kung sa isang pamilya, mas uunahin ni nanay ang kanyang pagpapakain ng todo-todo sa kanyang anak at sa kanyang asawa. Ang ating isip ay buksan at lipunay. At ang problema pa nito madalas, napakalaganap ng sakit sa baga dahil sa usok at pagkapaso mula sa apoy. Kaya nga mga babae, tinuturing na itong pangunahing problema sa kalusugan na kaugnay ng kanila rin trabaho, no? Karaniwan din ang mga sakit na kumakalat sa tubig dahil sa haba ng panahon sa paglalaba, pag-iigib o pagkababad sa taniman. At ngayon marami ang kasama, mga babae. Kaya't milyong-milyong babae pa rin ang tinatamaan ng mga problema ang pangkalusugan dahil sa hindi ligtas na kalagayan sa trabaho, sa loob at labas ng bahay. Ayan po ang mga sitwasyon na nangyayari sa ating sa ating mga kababaihan mula sa kanayunan at hanggang dito sa kalunsuran ay halos mas talagang kakaiba pa rin ang ating mga kababaihan, ano, lalong-lalo na po doon sa lugar o doon sa mga kababaeng mahirap pa rin. Kayo ba'y sadyang mahina? Kayo bang mga Cinderella na lalaki ang tanging pag-asa? Kayo nga ba ang mga nena? At ngayon mga kaibigan, habang tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa, at ngayon dumako tayo sa ating mga balitang OFWs. Ating isip ay buksan at lipunay pag-aralan. OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines. Iniimbestigahan na ng Philippine Embassy sa Kuwait sa pamumuno ni Consul General Raul Dado ang umano'y illegal recruitment na nangyayari sa ilang overseas Philippine workers sa naturang bansa. Ayon kay Consul General Dado, nais niyang pulungin ang mga OFWs na naging biktima ng naturang recruitment agency na humihikayat sa kanilang mag-apply upang sila'y makapagtrabaho sa Amerika. Ang naturang recruitment agency ani Dado na nakabase sa Kuwait ay natukoy sa pangalang Valley Chandelier Recruitment at napayuhang itigil muna ang operasyon nito upang maiwasang mapatawan ng parusa o penalty.
Pinayuhan din ni Dado ang mga biktima na magtungo sa embassy legal desk upang formal na isampa ang kanilang reklamo. Kaugnay nito, nagpalabas din ang Philippine Overseas Employment Administration o POEA ng advisory o warning sa mga OFWs. Ayon kay POEA Hans Administrator Leo Cacdac, ang Bill W. Valenzuela na nag-post sa kanilang Facebook account ng investigasyon o imbitasyon sa mga Filipino workers upang mag-apply sa Bale Chandelier Recruitment Agency at General Trading na matatagpuan sa Kuwait City para sa vacancy ng 5,000 cleaners para sa Estados Unidos ay walang authority na mag-recruit para sa mga overseas job. Samantala, nakakagulat na pinagkatiwalaan ako ng mga residente. Ito ang naging reaksyon ni Cynthia Alcantara Barker matapos manalo bilang kauna-unahang Pinay District Councilor sa United Kingdom sa ilalim ng Conservative Party sa katatapos lamang na eleksyon doon. Ani Barker, masayang-masaya siya dahil nagampanan niya ang expectation ng kanyang party. Umaasa siya na ngayong may Pinay na nakaluklok sa posisyon ay magiging lapitin siya ng mga kababayan niyang Pilipino sa United Kingdom, lalong-lalo na sa mga nangangailangan ng tulong. Labis din ang pasasalamat ni Barker sa mga Pilipinong tumulong sa kanyang kandidatura at sa iba pang mga nagdasal para sa kanya. Sa ilang mga balita pa natin, sumurrender na di umano ang Taiwanese owner sa paghahanap sa 13 pang mga tripulanting Pinoy na nawala noong pangbuwan ng Pebrero sa Falkland Islands sa karagatan ng sakop ng Argentina. Ayon naman kay DOLE Secretary Rosalinda Baldos, nagbayad na umano ang kumpanyang Shangfeng Shangko, ang may-ari ng fishing vessel ng Hiaxiang Panchun, ng 3 buwang sweldo sa pamilya ng mga Filipino crew. Maging ang insurance sa mga ito ay nahabol na rin ng kumpanya na maaaring maibigay sa pamilya sa loob ng 1 buwan. Una nang binayaran ng kumpanya mga sweldo na hanggang buwan ng Marso. Kasabay nito, tiniyak ni Baldos na tutulungan din ang pamilya ng mga tripulanting ng OWA, lalo na ang mga benepisyo para sa mga pamilyang naiwan dito sa Pilipinas. Samantala, nagbubunyi ang mga overseas Filipino workers sa Liberia matapos ideklara ng World Health Organization na ganap ng Ebola-free ang naturang bansa. Ito ay maituturing anilang tagumpay ng mga OFWs ang naturang deklarasyon at sa ngayon ay dahan-dahan nang bumabalik sa kanormal ang buhay ng mga mamamayan. Anla kasunod ng deklarasyon ay hindi na binabawalan na makipagkamayan, magyakapan ang mga local residents. Ikinatuwa rin ng Filipino community sa Liberia ang magandang balita dahil anumang oras maaari na silang makauwi sa Pilipinas kasabay ng pagtanggal sa travel ban ng embahada. Samantala, iba't ibang selebrasyon ang nagaganap sa mga lansangan ng Liberia matapos ideklara ng pamahalaan ng special non-working holiday nung nakaraang Lunes upang ipaalam sa buong mundo na nawala na ang kinatatakutang virus at bukas na ulit ang bansa sa kalakalan, turismo at trabaho. Noong nakaraang Sabado, matapos ang 42 araw na obserbasyon sa Liberia na walang naitalang panibagong kaso na nakamamatay na virus. Kung susumahin natin o titingnan, umabot sa 4,700 katao ang iniwang patay sa Ebola outbreak sa Liberia.
mula noong buwan ng Agosto at Setyembre noong nakaraang taon. Sa ngayon ay humigit kumulang 10,000 ang naging death toll dahil sa Ebola, particular sa iba't iba pang West African countries gaya ng Guinea, Nigeria at Sierra Leone. Dahil na rin sa magulo ang sitwasyon, ang Philippine official sa Saudi Arabia ay nagtalaga ng mga hotline para sa overseas Philippine workers sa Najran at Jeddah. Habang ang Philippine Embassy sa Saudi Arabia ay nagpulong na ang composite team mula sa embassy sa Riyadh at Consulate General sa Jeddah at nakausap na nito ang may 300 Pilipino nitong nakaraang May 13. Ang mga hotline ng Philippine Consulate para sa Najran ay ito po ang mga sumusunod na po. Najran 053-424-0362. At para sa Jeddah 050-721-6307. At sa ilang pang hotline sa Jeddah, ang 012-619-8478. Sa Jeddah pa rin, 012-669-2589. Habang may ilang OFW sa Najran, ito ay sa pagitan, ang Najran ay sa pagitan ng Saudi Arabia at Yemen border. Nasa ngayon ang mga OFW doon na nakabase ay humingi na po ng tulong dahil sa takot na sila ay masaktan pa dahil sa hanggang sa ngayon patuloy ang pambobomba di umano sa naturang lugar. Ang bomba ay tumatama sa mga lugar na kung saan ay nagtatrabaho ang ating mga OFW. Yan po ang ating mga balita sa Sabadong ito. OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines. Okay, patuloy pa rin tayo sa ating programa at syempre doon sa mga may kapiestahan sa araw na ito. Diba, ngayon po ay Mayo 23 o May 23 na kung saan ang dami pa rin gumagamit, no? Ibig sabihin na nagse-celebrate ng kapiestahan. Bukod pa dyan ay mga prosesyon, diba? Yung mga hanggang 31 kasi ang Mayo, diba? So, marami pa rin ang may Santa Cruzan. At syempre, yung huling-huli nito, yung 31, ayan talaga, yung iba talaga namang binubirit nila sa huling araw ng Mayo. Nakaramdam na ba kayo ng ulan? No, meron naman nag-ulan dito ng mga nakaraan, di ba? So, ayan mga kababayan, para naman sa ating kaalaman, para sa mga OFW na papalis ng bansa, dapat po lahat ng papeles nyo. Tandaan po natin to, ha. Ito'y paalala sa atin pa rin ng Overseas Workers Welfare Administration. Sinasabi nila, pag umalis ka, kailangan, pati POEA, paalala rin to, ha. Kailangan ninyo ang inyong mga papeles dapat authenticated. Ibig sabihin, mga original talaga. May NSO yan. At tandaan natin, ang lahat ng papeles ninyo po, ha? Kailangan ay Xerox. Ang lahat ng original ninyo na mga papeles ay nasa inyo yun. Walang ibang kukuha nito. Kung may mga manghihingi, dapat ang lalabas sa inyo ay Xerox copy lang. At para naman sa inyong paglabas pa rin ng bansa, marami ang habilin sa inyo. Para sa mga OFW, dapat niyong tandaan na ang pagtatrabaho sa ibayong dagat ay hindi po biro. Doon sa mga pamilya na maiiwan dito, alam po ninyo, dugo, pawis ang kapalit
ng pagtatrabaho ni mami, ni ate, ni kuya at ni daddy sa ibang bansa. Ayon pa rin sa Overseas Workers Welfare Administration, ang bili nila umangkop sa batas at kultura ng bansang pupuntahan. Ito ay iyong magiging pansamantalang tirahan. So, ang sinasabi lamang po dyan ng OWA, dapat ay malaman mo kaagad, sa PIDOS pa lang malalaman mo yan. Diba? Kung anong kultura, anong mga batas ang dapat mong sundin sa ibayong dagat. Kung ikaw ay magtutungo sa Hong Kong, sa Saudi Arabia, at kung sa mga bansa, dapat alam mo ang kanilang kultura at ang batas na dapat mong sundin kapag nandun ka. Dahil ika nga, 2 taon, no, every 2 years na kasi uwi ngayon, 2 taon kang maninirahan sa bansang iyong pupuntahan. At syempre, lagi pa rin natin tatandaan na sa pag-alis natin, ang lahat ng dapat nyong bayaran na. Lalong-lalo na kung ito ay sa inyong social protection. Ito ay ang pagbabayad ng PhilHealth. Napakahalaga niyang PhilHealth sa inyo. Ano nga ba yung 200 kada buwan? Ang kasama naman dyan o ang kaakibat na benepisyo naman dyan ay ang inyong kalusugan. Dapat din magbayad ng inyong pag-ibig. Ano ba yung 100 isang buwan, mga kakampi ko? At kung kayo ay may SSS, tuloy po natin yan sa pamamagitan ng FlexiFund. Dahil sa mga susunod na panahon, kung di mo yan magamit ngayon, sa mga susunod na panahon, magagamit po natin yan. At POEA pa rin tayo, ha? Yung mga balik manggagawa, hinikayat naman kayo ng POEA na mag-online processing na po. So, ibig sabihin kung kayo kukuha ng inyong OEC, sa mga balik manggagawa ito, ha? Mas mainam na gumamit na lang kayo ng internet kesa sa pumunta kayo sa POEA ng haba-haba ng mga pila. Yan. Mag-BM online na lang po kayo. At sa internet ay maaari yung buksan ng bmonline.ph. Yan. Paano naman yung mga hindi kwalipikadong gumamit ng BM online? Tumawag muna po kayo sa POEA para sa appointment ninyo. Hi, yan mga kaibigan, ang sinasabi nga natin, ang ating programa ay nakapatuon sa temang magkatulong, ikaw, ako, gobyerno at tayong lahat. At maaari nyo akong bisitahin sa aming kakampi /news.blogspot.com, www.ustream.tv/channel/kakampi-online, dahil meron po tayong Ustream TV. Maaari din kayong magbukas ng kakampi.wix.com/kakampi. At lahat ng Facebook po ng kakampi, pwede nyo buksan. Pwede nyo rin buksan ang Philippine Social Security System na Facebook. Ganon din ang Pag-ibig. Ang PhilHealth, meron din. Yan. At paulit-ulit natin binabanggit ang OFW Gawad Parangal Voting and Nomination. Kung nung nakaraan ay narinig nyo ang boses ni Marian Rivera at ni Angel Luxin, ngayon naman po maririnig natin, ipaparinig natin ay itong nasa ating media. Sa media natin ay pumasok dyan si Jessica Soho, Cara David, at si Boy Abunda. Sino ba yung isa natin? Howie Severino. Maya-maya lang po ay maririnig ninyo ang kanilang mga mensahe para sa ating kakampi. Okay, who will be the next awardees of the OFW Gawad Parangal 2015? This is your chance to nominate and voice your bets. Yan.
Ano ba yung mga kategorya? Artist, CSO, government. Sa government, andyan ang POEA, OWA, DOLE, DFA. At kung may naisip kayong nakatulong sa inyo sa pamahalaan natin, ay iboto na po natin. Nandyan pa rin ang media, no? Andyan pa rin kung may mga matitinong recruitment agencies. Marami naman po yan. Meron ba tayo nakuha ng, kasi nung nakaraan ang na-nominate ay ang LBS, 'di ba? Lito Soriano 'yon, 'di ba? At siyempre yung isa pa, ano pa yung isa natin na tumanggap ng parangal. Yan. Okay, mamaya po paparinig natin sa inyo lahat. Kung aabutin tayo, 'di ba? Okay, at para naman sa, sabi ko nga sa inyo, ang buwan ng Mayo ay pinagtutuunan nito ay ang kababaihan, yung kalusugan ng mga kababaihan. Sabi ko nga sa inyo, ang kalusugan ng mga kababaihan ay mas hindi ganun kaganda katulad sa ibang mga lugar. Pero, well, definitely sabi ko nga rin sa inyo, nagbabago na ng paunti-unti yan. Di katulad dun dati na sobra-sobra talaga. Iba kasi yung pagtingin sa babae per se noong unang mga panahon, no? Pero sa nakita natin ngayon, ganun pa rin ang sitwasyon ng mga kababaihan. Kaya dapat ay unti-unti natin baguhin ito. Na ibig sabihin, dapat pantay lang dapat ang babae at ang lalaki. So sabi nga natin, talaga namang pagdating sa usapin ng kalusugan, dihado tayo talaga mga babae. Well, dapat malaman ng mga kababaihan na dapat pangalagaan po natin ang ating kalusugan. Okay, para tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga programa, nais kong paalam sa inyo sa pamamagitan po ng ating bagong segmento na ito ng PIDOS Online. Dahil bago umalis ang ating mga kababayang OFWs, ay kailangan dumaan sila sa PIDOS. Ito yung Pre-Departure Orientation Seminar, na kung saan ang namamahala po nito talaga ay ang ating Overseas Workers Welfare Administration. So, hindi po makakaalis, hindi makakaalis ang mga OFWs kung hindi dumaan sa proseso ng pagpipidos. Ano nga ba ang PIDOS? PIDOS, ang Pre-Departure Orientation Seminar for Overseas Filipino Workers. Ano ang PIDOS? Ang Pre-Departure Orientation Seminar o PIDOS ay isang paraan ng pamahalaan sa pamamagitan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA para maihanda ang mga papaalis na OFW na patungo sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng PIDOS, mabibigyan ng sapat na kaalaman ang mga OFWs para maihanda ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya sa haharaping hamon ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Bakit ba kailangan pagpidos? Para malaman ang problema o pagsubok na maaaring kaharapin sa pangingibang bansa. Para malaman kung papaano makatutugon sa haraping realidad sa ibang bansa. Para makapaghanda kung papaano makakaangkop sa kultura at kalagayan ng mga bansang pupuntahan. Para mapaghandaan ang kapakanan ng pamilyang naiwan. Ano ang matututunan sa PIDOS? Know the realities, know how to cope, work contract, programs and services for OFWs, health and safety, how to manage my money, no do's and don'ts, no rights and obligations. Those who fail to plan, plan to fail. By failing to prepare, you are preparing to fail. Ang informed OFW ay handang OFWs. At ang handang OFWs
ay may kumpiyansa sa sarili, makakaiwas sa maling akala o sa di ko kasi alam. Sa Department of Labor and Employment, sa PIDOS, ako'y informed worker. PIDOS as a beginning, if you think education is expensive, try ignorance. Ating inaasam, isang matagumpay na overseas Filipino worker. OFW ka ba? Siguraduhin OWA member ka paglabas ng bansa. Sa Overseas Workers Welfare Administration, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang sa pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas at 32 tanggapan sa 26 na bansa sa buong mundo. May disability and death benefits, education and training grants, social protection, family welfare assistance, at reintegration program. Para sa mga karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang po kayo sa OWA 24/7. Para sa mga hotline na mga numero, 551-1560, 833-6992, o kaya ay mag-log on sa www.owa.gov.ph. Tanggapan ng OWA, di kayo bibiguin. Ayan mga kaibigan, na napaka-importante po sa inyo ng PIDOS. Yan po ay bukod pa rin yung PEOS. So, merong PEOS online. Pwede kayo magbukas ng internet at mag-PEOS kayo doon. Dahil sa susunod, mandatory na ang PEOS. So, ibig sabihin, bago ka mag-apply ng trabaho, ay sigurado ka na talagang gusto mong magtrabaho sa abroad. Yan. At susunod dyan, yun nga yung PIDOS na tinatawag natin. Sa PIDOS naman, ay napaka-importante rin nito dahil certificate naman ang kukuhanin mo bago ka OWA language. So kung ano man, napaka-importante na may hawak kang PIDOS certificate. At doon naman sa ilang mga kababayan natin, lalong-lalo na sa Asia, nagsisimula na rin yung ilang mga NGOs katulad ng Kampi. Sa pamamagitan ni Mr. Luther Calderon, nagbibigay naman sila ng post-arrival orientation, o yung tinatawag nating PAOS. Ayan mga kaibigan, ang dami-dami na nating ginagawa, ang dami-dami ng ginagawa ng ating pamahalaan para sa makapagdagdag o makapagbigay sana ng dagdag kaalaman sa ating mga OFWs. Ang isang problema naman dyan sa ating mga kababayan, ito po ang mga problemang nakita natin sa pamamagitan na kami po ay nagbibigay din ng PIDOS, na kung saan ang ilan ayaw talagang makinig o dumalo. Ito ay isang pangangailangan lamang para, alam niyo, hindi isa puso, isa buhay yung mga itinuturo dyan sa PIDOS. Kaya't lumabas din sa isang pag-aaral na dapat bago mag-apply ng trabaho ay magpe-PEOS muna siya. Ang mga orientation pong ito ay napaka-importante sa inyo. At susundan natin dyan ang ilang mga yung mga pupuntahan ninyong lugar. Bibigyan din namin kayo ng mga kaalaman tungkol sa mga lugar na inyong pupuntahan para at least meron kayong mga nalaman, no? So, yan ang ibibigay naman sa inyo, handog ng Kakampi at ng Overseas Workers Welfare Administration.
Nais mo bang magpunta sa bansang China para magtrabaho? Ito ang ilan sa mga dapat tandaan bago tumungo sa China. Unang kailangan alamin ay tungkol sa iyong Chinese employer. Ito ang mga dapat ninyong tandaan. Likas sa mga Chinese ang malakas magsalita. Huwag itong pagkamalan na paninigaw o pagkagalit. Kailangan pasamahan ng iyong employer at galangin ang kanyang mga paniniwala at tradisyon. Huwag na huwag magdadala ng walis sa loob ng bahay ng iyong employer. Isa ito sa kanilang paniniwala. Palaging maging masayain at magalang. Tawaging ma'am o sir ang iyong employer at laging bumati ng good morning, good afternoon, or good evening tuwing kailangan. Huwag din kalimutan palagi ang please at thank you. Iwasan ang umiyak sa harap ng iyong employer dahil para sa mga Chinese, bad luck ang pag-iyak. Pag-aralan ng feng shui upang maunawaan kung bakit mahigpit ang mga Chinese sa ayos ng kanilang mga bahay. Magbasa din ng tungkol sa Buddhismo, Taoismo, at Confucianismo dahil ito ang mga paunahing relihiyon ng mga Chinese. Mainam din na malaman ang kultura ng mga Chinese. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Paniniwala sa Confucianismo, Taoismo, at Buddhismo bilang paunahing relihiyon ng mga Chinese. Mahalaga para sa mga kaibigan nating Chinese ang pagsunod sa mga sinaunang kaugalian. Mahalaga din para sa kanila ang paggalang sa mga natatanda at otoridad. Mas mataas ang antas ng mga lalaki kaysa sa mga babae o yung tinatawag na patriarchal society. At higit sa lahat ay ang paniniwala ng mga pamahiin. Ang pinakasikat na pamahiin ng mga Chinese ay ang konsepto ng swerte at malas. Kaya dapat tandaan kung ano ang swerte at kung ano ang malas para sa kanila. Ilan sa mga paniniwalang swerte ay ang mga sumusunod. Nunal sa ilalim ng ilong. Pagsusuot ng masasayang kulay tulad ng pula, dilaw at berde. Bilugan na muka. Pagsusuot ng polka dots. Ilan naman sa mga paniniwalang malas ng mga Chinese ay nunal sa pisngi na daluyan ng luha. Pagsusuot ng kulay itim. Pahabang mukha. Pag-iyak sa harap ng amo, pagsimangot at pangangalumbaba, at ang makasalubong ng itim na pusa. Ilan pa sa mga kilalang pamahiin ng mga Chinese ay pagpapaputo kapag Chinese New Year para may taboy ang mga masasamang espiritu. Pag-iyak sa burol para makarating sa langit ang kanyang kamag-anak. Pag-alay ng insenso kapag nagdarasal. Ang konsepto ng good vibes at bad vibes. Pagsunod sa Chinese calendar. Pag-aayos ng bahay o kaya naman ay pagtatayo ng negosyo na naaayon sa feng shui. Para malaman kung paano pakikisamahan ang mga amo, importanteng malaman ang kanilang mga kaugalian. Pagiging matipid at pagpapahalaga sa maliliit na mga bagay. Pagiging masipag, subsob sa trabaho at maagap. Pagiging mahilig sa negosyo na kalimitan ay napapagtagumpayan dahil sa sipag at tiyaga. Pagiging matulungin sa kapwa Chinese. Mataas na pagpapahalaga sa katapatan. Mataas na pagpapahalaga sa pagiging magalang at masunurin. Mataas na pagpapahalaga sa golden rules na itinuturo ng Buddhismo, Taoismo at Confucianismo. OFW ka ba? Siguraduhing OWA member ka paglabas ng bansa. Sa Overseas Workers Welfare Administration, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang sa pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas at 32 tanggapan sa 26 na bansa sa buong mundo. May disability and death benefits, education and training grants, social protection, family welfare assistance, at reintegration program. Para sa mga karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang po kayo sa OWA 24/7. Para sa mga hotline na mga numero, 551-1560, 833-6992, o kaya ay mag-log on sa www.owa.gov.ph. Tanggapan ng OWA, di kayo bibiguin.
ma'am. Magpapaalam na sana ako. Bakit? Saan ka pupunta? Mag-abroad na po ako. Gasoline po sa Middle East. Mabilis nga po eh. Direct hire kasi. Ni-refer kasi ako ng kababata ako sa employer. Ano? Direct hire? Hindi ba bawal yan? Wala kang proteksyon kung ganyan, ha? Dapat idaan mo sa legal na proseso. Huh? Ganun po ba? To find out more, log on to www.poea.gov.ph or call the POEA at 722-1144 or 722-1155. Ang trafficking ay tumutukoy sa pag-recruit, pagbiyahe, pagkupkop, o pagtanggap ng mga tao upang sila ay pagsamantalahan sa loob o labas ng Pilipinas. Gaya na lamang ni Annie, isang biktima ng illegal recruiter na pinangakuan ng magandang trabaho at mataas na sweldo. Ngunit pagdating sa bansang Brunei ay pinagsamantalahan lamang ito ng kanyang amo. Bitiwan niyo ako! Help! Saklolo! Help me! Help! Maging alerto at huwag basta maniniwala sa mga hindi lisensyadong recruiter. Upang makasiguro, tumawag lamang sa POEA hotline 722-1144 or 722-1155. Isang paalala mula sa kakampi at ng himpilang ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga bumubuo ng Kakampi Awards 4th OFW Gawad Parangal. Salamat po sa isa na naman pong pagkilala na ibinigay nyo para sa programang Powerhouse as Best Lifestyle Program and Host. Isa pong malaking karangalan para sa amin yung makilala ng mga OFWs kasi kayo po ay isang malaking inspirasyon po sa aming lahat, sa buong bayan. Yung show po namin na Powerhouse, ang mission po namin ay magbigay ng inspirasyon sa lahat na ang kayamanan at ang tagumpay ay maaaring makamit ng kahit sino man basta lahat tayo ay magsisikap. So muli, maraming salamat po. Merry Christmas! Mabuhay ang mga OFW ng Pilipinas. Para po sa kapisanan ng mga kamag-anak at migranteng manggagawang Pilipino Incorporated o Kakampi, maraming salamat po sa pagkilalang iginawad nyo sa akin. Higit kanino man, mas dapat pong kilalanin ang inyong pangangalaga sa kapakanan ng mga migranteng Pilipino o ating OFWs, Overseas Filipino Workers, na siyang maituturing nating mga bagong bayani. Dapat ho, kayo ang parangalan sa lahat ng inyong mga sakripisyo at kontribusyon sa ating lipunan. Muli, maraming salamat po at mabuhay ang ating mga bagong bayani. Maraming salamat po, Kakampi, para sa parangal na ito. Napakahalaga nito para sa akin dahil galing ito sa mga bayani nating OFW at sa kanilang mga pamilya na nagsisikap sa iba't ibang bahagi ng mundo. Thank you very much. Okay mga kaibigan, medyo wala naman tayong oras. Salamat po sa pakikinig sa atin at sana may natutunan kayong aral sa ating PIDOS Online, ano? At alam natin napaka-importante sa atin ng mga orientasyon na ganito at pagbibigay alam sa inyo. Sana naman ay may napulot tayong mga aral. At siyempre, nagpapasalamat din tayo sa bumubuo ng Kakampi at sa lahat-lahat kay Ami, kay Allen, at sa iba pang mga staff ng Kakampi. Yan. So sa inyo po lahat, maraming salamat. At nagpapasalamat din tayo sa nagtataguyod ng ating programa sa Pag-ibig o Social Security System. Ang iba pa natin mga kasama sa pagbibigay ng information para mas may matutunan tayo sa paglabas natin ng ibang bansa. Muli po, isang oras na naman ang lumipas. Lagi natin tatandaan ang lahat ng problemang kinakaharap may kasagutan. Dito lang sa ating babaeng migrante, may Kakampi Ka. Programang totoo para sa masa, serbisyong totoo para sa mga OFWs. Ito po yung likod, Feni Codemos, nagpapaalam po sa inyo. At muli, isang oras na naman ang lumipas. Lagi nating tatandaan ang lahat ng problema ang kinakaharap. May kasagutan dito lang sa ating programa, Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programang totoo para sa masa, serbisyong totoo para sa OFWs. Muli,
Ito ang babaeng migrante, may kakampi ka. Nagsasabing kapuso ka man, kapamilya, o kapatid, dito sa DWS, may kakampi ka! Inyong narinig ang isa na namang serbisyo totoo mula sa babaeng migrante, may kakampi ka. Maraming salamat po.